What's up? Kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isang bagong content creator dito sa Davao del Sur. At ngayong araw na to mga boss ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang magandang negosyo. Siyempre maraming nagtatanong yan bilang negosyante, matagal na rin tayo sa serbisyo, no? Mga 8 years na tayo. 8 years na ganyan. So maraming nagtatanong mga boss, no, kung ano nga ba ang magandang negosyo. Pero, mga boss, sasabihin ko sa inyo, wala pong magandang negosyo. Meron lang poging negosyante. Hindi, biro lang. Hindi, ang pag-usapan natin kung ano ang magandang negosyo. So, ito is base lang sa experience ko, no? Base sa karanasan ko. Kasi nga, 8 years na akong pumalpak sa pagnenegosyo. Sa katunayan, mga boss, no, wala pa akong negosyo na ako mismo ang nag-umpisa na gumana. Wala pa mga boss, wala pa talaga. Lahat ng negosyong pinasok ko na ako lang ang gumawa is walang kwenta. Puro mga palpak, no? Ito yung napapansin ko na ang negosyo pala, ang pagnenegosyo ay kailangan mong makasabay o makalinya sa dapat mong mapuntahan. Halimbawa kung sumabak ka sa laban na dyan, sa laban na yan, siguraduhin mong malupit ka dyan, mabangis ka dyan. Ito yung mga kadalasang nakita kong mga gumaganang negosyo sa mga bawat negosyante. Unang-una na dyan yung mga skilled na negosyo, yung core gift nila. Yung core gift mo, ang gamitin mo sa pagnenegosyo, yan yung pinaka-the best na bala mo. Tandaan mo, core gift mo ang gamitin mo sa iyong gustong umpisang negosyo, siguradong gagana yan. At isa sa mga napansin ko, yung mga skilled na negosyo. Skilled. O, tama nga ba? O, basta ganon. Yung negosyong, yung alam mo paano patakbuhin, alam mo paano pagganahin. Katulad ng, may kaibigan akong, mekaniko. Ngayon, nag-start siya ng magnegosyo ng motor shop. So, sa loob ng isang taon, napansin kong gumana talaga siya. Siyempre, makikita mo naman, nagkaroon na siya ng, dati nagmumotor lang siya, kumuha ng stocks. Pero ngayon, meron na siyang sasakyan. So, bakit gumana yung negosyo na yon? Kasi yung ginawa niyang negosyo ay magaling siya dun eh. Ilang taon siya sa pagmekaniko. So, alam na niya paano ayusin at sirain yung motor. Hindi, paano ayusin yung motor. So, kung ang binuksan niyang negosyo nga pala ay isang, halimbawa, food business, restaurant, karinderya, gagana kaya yon? Malamang hindi, di ba? Maaring gagana, pero malamang hindi. Kasi, hindi siya marunong doon. Hindi siya magaling doon, magluto-luto, or halimbawa, magaling man siya doon, pero kung hindi niya core gift yun, ano nga ba itong core gift? Ito yung kakayahan mo. Ito yung dito ka magaling. Ito yung the best ka dito. Kahit pitikit ka mata mo, kabisado mo na yan. Yan yung core gift mo talaga. Yan yung bigay ng Diyos sa iyo. Oh, ito yung experience mo. Ito yung mahaba mong karanasan. So, kung mag-start kang magnegosyo, nagtatanong ka, ano bang magandang negosyo? Mali ang tanong mo eh. Mali yan, hindi ganon. Wag ganon, mali yan. Ang dapat mong tanongin, yung sarili mo. Ano bang kakayahan ko? Ano bang core gift ko? Ano bang meron sa akin? Ano bang magagawa ko na mabangis, na malupit? Siyempre naman, hindi pwedeng mahina ka dyan. Dapat malupit ka talaga dyan kung sasabak ka sa laban na yan, di ba? So, ano nga bang magandang negosyo? Di ba? So, dapat ano yung core gift mo? Kasi nga, katulad na lang sa salon namin. Sa totoo lang mga boss, hindi talaga ako marunong ng mga gupit, riban, kulay. Hindi ko naintindihan ang mga yan, no? May mga negosyante kasing wala doon sa tinatawag na operation. Katulad sa amin, yung asawa ko, siya yung may hawak ng buong operasyon ng salon. Paano gawin yung gupit, paano gawin yung ribbon, paano gawin yung
mga nails, mga makeup, mga kulay, no? Sa Cell Salon, yan yung business namin. At bago ko makalimutan, invite kita ngayong happy 3rd year founding anniversary ng Cell Salon at mamimigay kami ng mga pangmalakasang discount dyan. Kaya kita-kits tayo dyan. Katulad sa business namin ngayon na salon, no? Yung business namin na yan ay wala akong alam dyan. Wala akong alam sa operation, basta wala ako talagang alam dyan. Ang ginagawa ko ngayon, kasi nga hindi ako marunong doon, hindi rin ako pwedeng mag-aral ng services na yon, ng pag-riban. Hindi pwede kasi sa palagay ko, bago ka matuto dyan mga 1 to 2 years. So, kakainin yung 2 taon ko dyan mag-aral. Tapos, bago ka gagalin dyan is 5 to 10 years. So, wag na lang. Ang ginawa ko na lang, nag-aral ako sa ibang parte ng negosyo. Gaya sa mga likuran ng negosyo. Siyempre, hindi pwedeng harap-harap lang yan. Kasi pag yan lang yung front end ang nakikita mo, nako, mahirap yan. Tingnan mo yung mga nasa likuran. Ano nga bang nasa likuran ng isang negosyo? Ito yung marketing. Kailangan mo ng marketing dyan. HR ka rin. Kailangan mo ng mga hiring. Accounting. Siyempre, kailangan, mahalaga yan. Finance. So, syempre, kasama yan sila. So, dapat makita mo rin yung mga bagay na yan, hindi lang yung operation ng negosyo. Syempre, kailangan mo, kung walang marketing, walang sales. Kailangan mag-aantay ka ng walk-in, di ba? So, gagawa ka ng technique dyan para sa marketing. At sa business namin, ako yung gumagawa, nag-iisip ng marketing technique namin na pinapasa ko naman sa kanila. Mahirap kaya mag-isip, guys. Wala na nga tayong utak, nag-iisip pa tayo. Pero lang, hindi, mahirap din ang pagnenegosyo talaga. Kaya dapat mapunta ka sa tamang laban, tamang landas. Hindi pwedeng, ganito na lang, ihalimbawa ko sa inyo, si Manny Pacquiao, guys, si Manny Pacquiao, nung nag-start siya, saan siya nag-start? Sa boxing, di ba? Sa boxing! Si Manny. Nag-start siya sa boxing. So, champion siya dyan, di ba? 8 division na ngayon. Palagay nyo ba? Pero magaling ang mag-basketball si Manny at marunong din magbilyar. Kita nyo naman. Magaling din kumanta. Biro lang. Pero palagay nyo ba kung si Boss Manny, Sir Manny Pacquiao ay lumaban sa pagkanta, sisikat ba siya? Yayaman ba siya? Mananalo ba siya sa labang gusto niyang puntahan? Malamang hindi, di ba? Narinig mo pa lang nang sinabi kong kakanta si Manny Pacquiao, tatawa ka na, di ba? So, maling laban yung pinuntahan niya. So, saan lang siya nag-focus? Saan lang nag-focus si Manny Pacquiao? Sa suntok lang, di ba? Sa suntok lang. Wala siyang ibang ginawa. Wala siyang ibang inaral. Maaaring meron. Hindi lang natin alam. Pero, doon yung core gift niya. Doon siya magaling. Malupit siya doon sa suntukan. Ayaw maniwala. Hamunin mo ng suntukan. Biro lang. So, saan nga ba tayo lalaban? Saan nga ba tayo lulugar? Saan tayo lalanda sa pagnenegosyo? Siyempre doon ka sa kung saan ka magaling, saan ka malupit. Kaya kung napanood mo ang video na to at naghahanap ka rin ng ano ang magandang negosyo, abay tigilan mo na yan. Ang itanong mo lang sa sarili mo, ano ang magagawa ko na malupit? Ano ang kaya kong gawin na bangis ako rito na basic lang sa akin, di ba? Kahit nakapikit pa yan. Kahit anong gawin mo, produkto, serbisyo, basta malupit ka dyan, yan na yun. Huwag ka nang maghanap ng iba. At sa pagnenegosyo naman, guys, no, mga bossing dyan, hindi naman pera ang labanan dyan kundi ang kagalingan mo sa pagpapaikot ng pera. Pero sa susunod na topic natin yung cash flow. Sa pagnenegosyo talaga ay hindi mo sigurado, kahit magaling ka pa dyan, kahit marunong ka pa dyan, hindi mo hawak yung panahon. Kadalasan talaga sa una, 2, 3, 4 na subok mo sa negosyo, lugi talaga yan. Hindi ko alam bakit, pero ganun talaga. At kung gusto mo talaga ang pagnenegosyo, nasa puso mo talaga, edi huwag kang tumigil. Pag hindi ka titigil, mapupuntahan mo rin naman yan. Makakarating ka rin yan sa tagumpay na hinahanap mo. Ang importante lang mga boss, may goal ka. May goal ka syempre naman. Kasi pag wala kang goal, yung gagawin mo araw-araw is yan lang din yung ginagawa mo 10 years ago. So, kung gusto mong umangat, umasenso, magbago ang buhay mo, mag-goal ka rin naman. Syempre sa buhay mo at sa negosyo mo.
Di ba? Di ba? So, yan lang muna for today's video mga boss, no? Kasi dito lang, kita nyo naman, dito lang tayo sa kalsada nagbablog, di ba? Kasi nga, dito lang ako sa kalsada kasi pauwi ako galing sa school, natin yung anak ko. At muntik ko na nga palang makalimutan mga boss, no? 3rd year founding anniversary namin ng Zell Salon. At kung gusto nyo magpakulay, magpariban, wala pa kayong mga budget dyan, alam nyo bang napaka good news dito mga boss, ang Zell Salon ngayon mga boss ay merong up to 50% discount. Up to lang hindi 50% talaga lang, pero hanggang 50% discount yung maibibigay namin na discount ngayong buwan na to. Ngayong buwan lang na to mga boss, no? Alam nyo ba, ito pa dagdag ko, hindi nagkaganyan ang Zell Salon dahil mahal nga yung services namin So wala kaming ganyan. Ngayon lang to mangyari mga boss. Kaya kung napanood mo ang video na to, abay, magpabook ka na sa Zell Salon Digos and Kinabalan branch. Available sa any branches natin dito, ha? Yan lang muna for today's video. At huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff Singko ang nagsasabing, kumbate, permi, kumbate na punta. Laban lang sa buhay, laban lang sa pagnenegosyo. Tuloy-tuloy lang tayo. Let's go! Bye!